Sumuko na si Senator Jinggoy Estrada matapos isyuhan ng warrant of arrest sa kasong plunder. Nanindigan ang senador na hindi siya magtatago sa Senado at haharapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng Sandigang Bayan. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, niya tinawag ang kalokohan ni Senator Jinggoy Estrada ang mga reklamong kinakaharap niya at sa paratang sa kanya na kumubra siya ng mga pera o pondo mula sa mga flood control projects. Sabi ng senador, mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ang nagsabi na wala siyang budget insertion sa national budget noong 2025. Kinilala pa nga daw ito ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson. Patunay daw ito at sagot sa mga aligasyon laban sa kanya, kaya bakit daw siya kinasuhan ng ombudsman kahit may patunay na hindi siya damay sa mga pagsingit ng pondo. Iginiit pa ng senador na ilalaban niya ang katotohanan at lilinisin muli ang kanyang pangalan. Isa rin sa binunyag ni Estrada ay ang ilang beses na pag-alok sa kanya na iwanan ng majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso. Pero hindi daw niya tinanggap at pinanindigan na mananatili sa hanay ng mayorya. Binigyan din rin ito na hindi matitinag sa mga pananakot na natatanggap para bumitaw sa paniniwala niya. Hindi rin daw siya magpapakanlong sa Senado at handang umarap sa mga reklamong graft at plunder na binabato sa kanya. Hindi niya binanggit rin ni Senator Jinggoy Estrada yung dapat daw maging independent ang Senado at hindi daw nadadaan sa kulay o yung pamumulitika lamang para daw hindi maapektuhan yung buong higher chamber. At kanina nga rin ay dumating dito yung abogado naman ni si Attorney Powa, yung abogado ni Vice President Sara Duterte para naman dun sa kanyang pagsagot sa impeachment process o impeachment trial. At sinabi nga rin ito, simple lang, handa silang humarap sa proseso na gagawin sa impeachment trial. Ninya. Okay, so kumusta yung nangyari kanina? Nakita ko si Senator Jinggoy Estrada dyan yan sa Senado, no? Na may mga kasama na si IDG, tama ba? Pati si Senator Alan Peter Cayetano at pati si DILG, Secretary Remulla, John Vic Remulla. Tama ka dyan, Nina, kanina, mga bandang 2:00 nung mamataan dito si Senator Jinggoy Estrada at nagkaroon pa nga ng press con at doon niya nga sinabi yung kanyang mga hinanaing, pati na rin yung paratang doon sa mga nag-aalok sa kanya. At kasunuran nga niya na ay dumating din dito si DILG Secretary John Vic Remulla at kinausap nga si Senate President Alan Peter Cayetano regarding doon nga sa pagsuko nitong si Senator Estrada. At kanina doon sa press con ay sinamahan ng mga miyembro ng mayorya, ilang miyembro ng mayorya itong si Senator Jinggoy Estrada doon sa kanyang press con sa pagharap sa media. Pero binasa lamang din kasi ni Senator Estrada yung kanyang statement at hindi na nagbigay ng pahayag. Mga bandang 3:30 nung umalis yung convoy, mga bandang 3:30 to 4 p.m. umalis yung convoy dito sa Senate at nakita pa natin kanina si Secretary John Vic Remulla na siya yung nag-aayos ng traffic kung paano nga ba yung mangyayari at namataan din natin kanina doon sila mga video na kumaway pa mismo si Senator Estrada mula doon sa sasakyan na kanyang kinalalagyan. Pero hindi natin makumpirma kung kasama ba si Senate President Alan Peter Cayetano doon sa sasakyan. Meron lang tayo ilang natanggap particular doon sa impormasyon na yan, Ninya. Oo, so kumusta naman yung demeanor kanina ni Senator Jinggoy? Mukha ba siyang handang harapin itong prosesong ito laban sa kanya? Alam mo niya, hindi nga natitinag itong si Senator Jinggoy Estrada kahit na nung nakaraang linggo pa lamang ay talagang nagkakaroon na ng pagbato sa kanya ng mga aligasyon, especially dun sa una niyang pinagpiyansa nung nakaraang linggo ay ganun pa rin yung katayuan niya. Di siya natitinag at nabanggit nga rin niya kanina na hindi siya, kumbaga, matitinag dito sa mga akusasyon sa kanya, aligasyon sa kanya at sasagutin lahat niyan doon sa korte niya. Alright, JM, last na, no? So ano mangyayari ngayon na sa kanyang pagsuko? Ibig sabihin ba na madedetain siya? Kasi non-bailable ang sa akin, niya plunder. Tama ba, JM? Yes, niya ganyan yung Yes, di niya ganyan yung magiging proseso dahil nga non-bailable itong plunder, posibleng, yun nga, kaya siya agad na sumuko dahil non-bailable ito, agad siyang ikukulong. Pero yung proseso dahil nga
papunta na sila kanina sa CIDG, ngayon nga nakarating na doon sa mismong area. Inaalam pa natin kung ano pa yung mga impormasyon doon sa area at kung ano ba yung gagawin. Pero ang alam nga natin, may mga medical bookings pa at mugshots at ilan pang proseso doon mismo sa CIDG at alam ko magre-return of warrant pa sa Sandigan Bayan at titignan natin kung ngayong araw lahat yan gagawin. Ninya. Okay, isa pa no, JM, ibang-iba itong nangyaring pagsuko ni Senator Jinggoy sa nangyaring pagtakbo ni Senator Bato. Diba? So ano ang reaksyon ng mga tao dyan, ng media at pati ikaw na rin bilang isang reporter dyan no, na nagmamasid. Parang itong Senator Jinggoy ay pinapakita niya na siya, handa niyang harapin yung kanyang mga kaso. Taliwas doon sa nangyaring pagtakbo or pag-iwas ng si Senator Bato na ngayon hindi mahagilap, JM. Actually, niya kanina mas medyo may tension lang na nangyari dito sa Senado pero mas mapayapa kumpara naman nung mga nakaraang linggo nung si Senator Bato o Ronald Bato de la Rosa yung ahainan sana ng warrant of arrest ng NBI. Sa ngayon kasi ang nangyari, may mga impormasyon lang na nakarating, nasusuko nga daw si Senator Jinggoy Estrada, then nagkaroon ng press con, sinabi niya na hindi siya matitinag at sinamahan pa siya mismo ng mga kapwa niya senador sa mayorya. So ganun yung nangyari. Kumpara dun sa naging insidente dun sa pagtangkang paghahain ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa, nagkaroon pa ng takbuhan, nagkaroon pa ng pagkakanlong dito sa Senado. 3 araw pa nga yung ibang media na nagstay dito para lang mabantayan to si Senator Bato. At the end ay yun nga, nakawala rin at nakatakas din. So ibang-iba yung senaryo kanina, mas mabilis at mas kung titignan natin yung itsura ni Senator Jinggoy, handa talaga siyang harapin itong mga kasong kinakaharap niya kumpara dun sa mga nangyari kay Senator Bato de la Rosa. Pero nauna na nga rin kasing iginiit yan ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkaiba talaga yung sitwasyon nitong kaso ni Senator Jinggoy at Senator Bato. Kasi kay Senator Bato, hindi daw talaga nila kinikilala yung arrest warrant na mula sa ICC dahil nga daw kailangan pa ng local court na maglabas pa ng arrest warrant para kilalanin yun at ma-serve dito kay Senator Bato. Pero kay Senator Jinggoy ay Sandigan Bayan na ngayon naglabas, kaya naman agad nila itong inaddress at sinamahan pa mismo ng mga miyembro ng senators dito sa mayorya. Kung sa bagay, JM, hindi naman ito ang first time para kay Senator Jinggoy. Maraming salamat, JM Pineda.